Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyong mga tagapakinig. Ako si Ivy, tubong Masbate. Matagal na akong sumusubaybay sa channel mo. Matagal ko na rin nais ibahagi ang kwentong ito. Ilang beses ko itong ginawa ng draft hanggang sa matapos ko rin. Hindi po ito basta kwento lang, kundi karanasan ito ng aking ina. Naikwento niya ito sa amin noong araw na graduate na ako sa kursong psychology. Tuwang-tuwa si nanay nun sa anak niya. At doon na nga niya na-i-open itong kwentong ibabahagi ko. Noong 12 anyos pa lamang siya ay nakaranas umano siya ng matinding takot na nauwi sa depresyon. Isang buwan umano siyang hindi halos makatulog kaya naman itinuring niya ito bilang isang buwang bangungot. Kung hindi pa umano sa tulong ng mga psychologist at psychiatrist, ay hindi niya malalagpasan ang bangungot na yon. Nagulat kami na ikwento niya yon pero mas ikinagulat namin ang dahilan kung bakit siya nakaranas ng matinding takot. Nag-iisang anak si nanay. Madalas siyang walang kalaro noon. Kaya naman sabik na sabik siyang magkaroon ng mga kaibigan na malapit sa kanilang bahay. Kung meron naman kasi siyang nagiging mga kaibigan, ayun yung mga naging kaklase niya sa eskwelahan. Pero pawang malalayo ang kaibigan nila sa bahay ni nanay. Malayo sa bayan ang tinitira nila. Malapit ito sa bundok. Kaya naman iilan lamang ang mga bahay ron. At wala rin namang batang kaidaran niya. Isang araw ay may magpapamilyang lumipat doon. Nagpatayo sila ng bahay sa hindi kalayuan sa kanila. Doon niya unang nakita ang batang babaeng kasing edad niya. Gustong gusto umano niya itong kaibiganin kaya naman noong nagkaroon siya ng pagkakataon na lapitan nito, kaagad siyang nagpakilala. Tinanong niya ang pangalan nito. Kaagad naman itong nagpakilala sa pangalang Celia. Nang tanungin niya ito kung maaari ba silang maging magkaibigan, ay naging malungkot umano ang mukha nito. Maya-maya'y umiling ito. At ayon sa kanya ay mahigpit na ipinagbabawal sa kanya ng kanyang mga magulang na makipagkaibigan sa ibang tao. Kahit kailan, hindi pa raw niya nararanasang magkaroon ng kaibigan nun. Matapos niya yung sabihin ay tumakbo na raw umano siya papasok sa kanilang bagong tayong kubo. Simula ng araw na yun ay paulit-ulit umanong kinulit ni nanay si Celia pero anumang pilit niyang makipagkaibigan dito, tumatanggi ito. Nang huling beses na kausapin ito ni nanay, ay sinabi umano nito sa kanya na kapag nakilala niya kung anong klaseng pamilya ang meron sila, baka umano si nanay na mismong lumayo. Hindi umano maintindihan noon ni nanay kung ano ang ibig sabihin ni Celia. Ipinagkibit balikat na lamang daw yun ni nanay. Bagkos ay umisip pa siya ng paraan para makuha ang loob nun. Isang hapon, naisip niya na sadyain si Celia sa bahay nito. Dinalhan niya ito ng mga tinapay at tsokolate. Dinagdagan na raw niya yon para mabigyan nito yung mga nakababata niyang kapatid. Nang makarating siya sa bahay nito, ay kaagad siyang sumilip sa siwang ng bintana para tingnan kung nasa loob ito ng bahay nun. Tila na estatwa umano siya sa kanyang kinatatayuan. Nang makita si Celia at ang buong pamilya nitong nakapaikot umano habang nakaupo sa lapag. Nasa gitna nila ang isang katawan ng nakahigang batang lalaki. Kitang-kita umano niya
kung paano pinagpira-piraso ng mga yon ang hubot-hubad na katawan ng kalunos-lunos na bata. Sa bawat pagkapunit ng laman nito, sumisirit ang sariwang dugo. Kanya-kanyang kuha at kain sila sa sariwang laman nun. Halos bumaliktad umano ang sikmura ni nanay nang makita niyang dinukot ni Celia ang puso nito na noon ay tumitibok-tibok pa. Halatang kakamatay lamang umano ng biktima. Napapikit na lamang umano si nanay nang pigain ni Celia ang hawak niyang puso. Sabay subo nito. Tila ba sarap na sarap ito sa kanyang kinakain, kung saan tumutulo pa umano sa magkabilang dulo ng kanyang bibig ang malansang dugong yon. Samantalang ang mga kapatid naman niya ay tuwang-tuwa sa nginunguya nilang bituka na pagkahaba-haba. Nang mga oras na yon ay nangangatog na umano ang tuhod ni nanay. Nanlamig na rin umano ang buo niyang katawan dahil sa nerbiyos. Gustuhin man niyang sumigaw, hindi niya magawa. Nagmistula siyang pipi. Ang tanging nagawa niya noon ay tumakbo papalayo sa bahay na yon. Ilang beses siyang nadapa gawa ng nawawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Kulang na lamang umano ay kapangin niya yung daan pauwi sa kanila. Nang makauwi siya sa bahay nila ay natulala na raw siya at hindi na alos makausap nun. Putlang-putla ang mukha niya. Nanginginig sa takot at napakalamig ng buong katawan niya. Dahil sa malamig na pawis na lumalabas sa kanya. Mahigit kalahating oras daw siyang paulit-ulit na tinatanong ng lolo at lola ko bago siya nakapagsalita. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang nakita. Nang marinig yun ni lolo, ay dali-dali siyang nagtungo malapit sa bahay ni Celia. Maya-maya ay tiningnan niya ang dala niyang langis na lana na nasa maliit na garapon. Wala umanong tigil sa pagkuluyot. Senyales na may aswang sa malapit. Mas bumibilis ang pagkulo nito kapag lumalapit si lolo sa bahay na mga yon. Simula ng araw na yon ay palagi nang nagiging balisa si nanay. Hindi rin siya nakakatulog dahil sa tuwing pipikit siya, ay nakikita niya yung pira-pirasong katawan ng batang lalaki. Kahit sa ang sulok umano siya tumingin, ay parang nakakakita siya ng maraming dugo na may halong lamang loob. Sa tuwing napapaidlip siya, ay nagkakaroon siya ng masamang panaginip na may kaugnayan sa mga aswang na yon. Kung minsan naman, ay yung mismong nasaksihan niya ng hapon na yon ang nagiging laman ng kanyang panaginip. Tumagal ng 1 buwan ang pagkakaroon niya ng anxiety disorder. Konting kaluskusan lang, kinakabahan siya. Naiisip niya na baka siya naman ang patayin at kainin ng mga aswang. Mabuti na nga lang daw ay kaagad iyong naagapan ng mga espesyalista. Dahil kung hindi, ay baka tuluyan ng tinakasan ng bait si nanay at magpapatuloy habang buhay ang bangungot na hatid ng magpapamilyang aswang.